Noong 1976, isinulat ng bandang Eagles ang Hotel California na sumikat sa buong mundo. Ngunit ito rin ang isa sa pinakamisteryoso. Dahil sa malalim at tila creepy na lyrics nito, maraming urban legends at teorya ang nabuo sa loob ng ilang dekada. Ang kanta ay kwento ng isang lalaki na nakakulong sa isang abandonadong hotel. Hindi ito isang literal na hotel at walang sinumang nagmamay-ari nito. Nagsimula ang lahat sa isang lalaki na nagmamaneho sa isang madilim na highway na sinasabing on a dark desert highway. Ang amoy ng kolitas na isang uri ng halaman na may bulaklak na nagbibigay lamig sa hangin na dumadampi sa pagod na lalaki. Dito nagsimula ang misteryo nang nakakita siya ng liwanag sa malayo sa isang mataas na hotel at dito niya nakatagpo ang isang babae sa may pinto. Ang paglalarawan sa babae ay tila isang siren sa mitolohiya, mapangakit pero mapanganib. Nang makarating ang lalaki sa pinto ng hotel, pagkatapos niyang makita ang shimmering light, naroon ang babae na naghihintay. Nagbigay ng babala o welcome. Sabi sa lyrics, she stood in the doorway. I heard the mission bell. Agad na pumasok sa isip ng lalaki ang linyang, this could be heaven or this could be hell. Maaring ito ay langit o maaring ito ay impyerno. At ipinakita sa kanya ang daan papunta sa koridor. Inilarawan ng lalaki na ang babae ay isang mayaman pero baliw sa material na bagay. Mind Tiffany Twisted at isang wordplay para sa sasakyang Mercedes-Benz na nagpapakita ng kanyang pagiging maluho. Habang naglalakad sila sa loob, ipinakilala o ipinakita ng babae ang mga tao sa paligid. Ang isa sa mga direktang sinabi o ipinahiwatig ng kanyang presensya ay many slightly boys that she calls friends. At ang pinaka-importanting bahagi ng kanilang pagpasok ay ang eksena sa courtyard. Sabi sa lyrics na, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. Dahil sa kakaibang nangyayari na pagtanto ng lalaki na hindi normal ang lugar na iyon. Ayon sa lalaki, last thing I remember, I was running for that door. I had to find the passage back to the place I was before. Kumaripas siya ng takbo, ngunit pagkarating niya ng pinto, hinarap siya ng nightman o guwardiya ng hotel at sinabing, relax. And said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like but you can never leave. Ibig sabihin, pwede kang lumabas kahit anong oras, ngunit hindi ka makakaalis. Sinasabing dinala siya sa isang silid at pinilit siyang makilahok sa isang pagtitipon kasama ang master. Sa dulo ng kanta may linya na, and the mater's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Ang master ay tumutukoy kay Satanas o kay Anton LaVey, ang founder ng Church of Satan, at ang feast ay isang ritual na pag-aalay o sacrifice. At ang beast ay ang antikristo o isang demonyo na hindi napapatay ng ordinaryong patalim dahil ito ay spiritual na nilalang. Ang pagtitipon kasama ang master ay ang paraan ng hotel para i-program ang mga tao. Gaya ng sabi ng nightman, we are programmed to receive. Sa oras na pumasok ka sa kwarto ng master at humawak ka ng kutsilyo para saksakin ang beast, naging bahagi ka na ng siklo. Ang pagtitipon ay ang paraan para mawala ang iyong sariling pagkatao at maging isa ka na lang sa mga boses na naririnig sa hallway. Sa madaling salita, nagtipon sila dahil ang Hotel California ay isang komunidad ng mga bilanggo. Nagtitipon sila para sa isang huwad na saya, habang sa katotohanan ay pare-pareho silang hindi na makaalis. Ayon sa ibang teorya, ang kantang ito ay simbolo para sa pagdiriwang sa pagkakatatag ng simbahan ni Anton LaVey, ang founder ng Church of Satan. Sa lyrics, sinabing, we haven't had that spirit here since 1969. Ang taon kung kailan inilathala ni LaVey ang The Satanic Bible. Ngunit ang koneksyon nila ay nagmula lamang sa mga urban legend at interpretasyon ng mga tao noong 1970s. Pinagdugtong ng mga tao ang petsang ito at ang salitang spirit na ang interpretasyon nila ay ang banal na espiritu. Sinasabi ng mga tao noon na ang Eagles ay gumawa ng kasunduan sa kanya o deal with the devil, kapalit ng kanilang pagsikat sa buong mundo, at ang kanta ay bayad nila para ipakalat ang mensahe nito. Ngunit ayon kay Don Henley, ang kanta ay tumutukoy sa bitag ng tagumpay at labis na pagpapakasasa.
Hindi ito tungkol sa isang multo sa hotel. At ito ay tungkol sa kung paano nagiging multo ang isang tao kapag hinayaan niyang kainin siya ng kanyang mga ambisyon, druga, pagiging makamundo o materialistic at bisyo. Ang Hotel California ay kahit anong bagay na akala mo ay makakapagpasaya sa iyo, pero sa huli ay siyang magiging kulungan mo. Ito po, nakarating po ako sa Biringan Mystical City. Yung una kong try, Ito ang pahayag tungkol sa kwento ni Elizabeth Oropesa, tungkol umano sa pagpunta niya sa Mystical City of Biringan at iba pang mga kaharian sa Pilipinas. Ang mga lungsod na ito ay sinasabing nakatago at hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Ano ba ang kanyang napuntahan, ang kanyang kakayahan at ang layunin niya sa pagbabahagi nito? Ang misteryo ng kwento ni Elizabeth Oropesa. Kilala siya bilang isang sikat at premyadong aktres sa Pilipinas. Ngunit bukod sa pag-arte, ibinahagi niya ang isang malalim at misteryosong bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang paglalakbay sa mga lihim na lungsod gamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Ayon sa kanya, ang kanyang pamilya ay mayroong kaloob na tinatawag na third eye na nagpapahintulot sa kanya na makakita ng mga espiritu. Bata pa lamang siya ay nakakakita na umano siya ng mga engkanto o iba pang nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang kanyang paglalakbay sa mga misteryosong lugar ay sa pamamagitan ng astral travel o astral projection. Ang kakayahang lumabas ang kanyang kamalayan mula sa kanyang katawan at maglakbay sa pisikal na mundo. Ang kakayahang makita ang isang malayong lugar nang hindi ito pisikal na pinupuntahan. Ibig sabihin makakaya niya maglakbay na hindi na kailangan magbiyahe. Sinasabi na nag-aral siya sa Indonesia upang maging Master of Tetada Kalimasadan. Ito ay isang uri ng panggagamot na gumagamit ng martial arts sa tamang paghinga at lubos na concentration. Kaya may kakayahan siyang manggamot gamit ang kanyang mga kamay. Ang una niyang paglalakbay ay sa isang lihim na lungsod na tinatawag na Biringan City. Isang maalamat na nawawalang lungsod sa Pilipinas, sa Samar, na sinasabing tirahan ng mga engkanto at mga elemento. Ito ang isa sa pinakauna niyang tinalakay. Ibinahagi niya ang mga vivid na detalye ng lungsod at ang interaksyon niya sa mga nilalang doon. Katulad ng ibang mga kwento, inilarawan niya ito bilang isang syudad na napakaganda at tila sobrang moderno. Ang lungsod ay napakalinis at maliwalas. Ang mga gusali at kalsada ay inilarawan bilang immaculate. Ang mga engkanto ay mukhang tao, ngunit sila ay may natatanging pagkaiba ng kanilang hindi makamundong pinagmulan. Ang ilan sa kanila ay napakaganda at napakagwapo. Maliban dito, nakapasok din siya umano sa Agartha, ang advanced na sibilisasyon. Sinasabing isang lihim na sibilisasyon na matatagpuan sa loob ng mundo. Nung una ay hindi raw siya pinayagan, ngunit pinabalik siya dahil nakita nilang hindi masama ang kanyang intensyon. I was finally granted entrance to Agartha. Nakapasok siya nang naramdaman niyang malakas talaga ang kanyang energy. Sinasabing ang lugar ay nakakamangha. Ang mga gusali ay lumulutang, bilog, hexagonal o tatsulok. Ang mga ilaw ay iridescent, kumikinang. Ang kalsada ay maliwanag at walang lampost. Ito ay isang super advanced city. Sinasabing ang mga naninirahan dito ay hindi mga engkanto kundi mga tao, mga human-like alien. Sila raw ay mga fashionable at disente. At sinabi niya rin na everybody is so kind. At lahat ay nagsisikap na maiwasan ang pananakit. Sa katunayan, ang unang itinuturon raw sa mga bata ay good manners at hindi sila gumagamit ng cellphone. Ang kanilang pagkain ay mushrooms, corns at meat. Ayon kay EO, mas pinili niya ang panawagan na manggamot kaya't pansamantala siyang huminto sa pag-aartista. Ginagawa niya ito upang ibahagi ang kanyang personal na karanasan at kaalaman sa kanyang mga taga-subaybay. Nagbibigay siya ng mga trivia at nagtuturo ng astral travel sa mga workshop. Tumutugon siya sa hiling at pangako niya sa kanyang mga followers na bisitahin at ibahagi ang tungkol sa mga mahiwagang lugar. Ang mga kwento ni Elizabeth Oropesa ay nagbigay ng bintana
sa isang mundo na hindi nakikita ng karaniwang tao. Para sa ilan, ito ay mga myth o alamat lamang. Ngunit para sa kanya at sa kanyang mga follower, ito ay isang personal na patunay ng kanyang mystical na buhay at espesyal na kapangyarihan. Ang kwento ni Elizabeth Oropesa ay nagpapakita lamang na ang ating mundo ay punong-puno ng misteryo na hindi pa lubos na naunawaan ng tao kahit pa ang agam. Mula sa simula ng panahon, ang tao ay biniyayaan ng Diyos ng kakayahang lumikha ng mga bagay, ngunit kasabay nito ay ang sumpa ng labis na paghahangad dahil sa talino. Sa gitna ng karangyaan, kasikatan at popular sa buong mundo, nagsimula ang pagiging mapagmataas at hindi pagkilala sa Diyos. Narito ang mga ilang kilalang personalidad na naging sikat at lumalang kumpiyansa sa sarili at ikinumpara ang sarili o naghamon sa Diyos at binigyan ng walang kapatawarang parusa. John Lennon, noong 1966, sa isang interview, sinabi ni Lennon na Christianity will go, it will vanish and shrink. We're more popular than Jesus now. Sinabi niya na mawawala ang Kristyanismo, mas sikat pa kami kaysa kay Jesus ngayon. Dahil sa kanyang sinabi, nagsimulang magalit ang ibang mga tagahanga at naglunsad sila ng ban para sa Beatles sa ibang radio station noong August 8, 1996 at nagkaroon ng malawakang pagsunog ng plaka ng The Beatles. Bagamat humingi siya ng paumanhin sa gulo na idinulot ng kanyang pahayag, binaril at napatay si Lennon ng isang fan noong 1980 sa harap ng kanyang apartment sa New York. Thomas Andrews, ang architect ng Titanic. Ayon sa mga kwento, matapos itayo ang higanting barko na Titanic, tinanong siya ng isang reporter kung gaano ito kaligtas. Ang sikat na sagot na sinasabing mula sa kanya o sa mga tauhan ng White Star Line ay even God himself couldn't sink this ship o kahit ang Diyos mismo ay hindi kayang palubugin ang barkong ito. Naging kampante si Andrews sa kanyang sinabi na tila balabis na paghanga sa kanyang sarili at nakalimutan ang kapangyarihan ng lumikha. Sa unang biyahe pa lamang nito noong 1912, bumangga ang barko sa isang iceberg at lumubog at kasama si Andrews sa mga pumanaw sa trahedya. Tancredo Neves, dating presidente ng Brazil, sinasabing nung panahon ng kanyang kampanya para sa pagkapangulo, sinabi niya na kung makakuha siya ng 500,000 na boto mula sa kanyang partido, not even God can remove me from the presidency o kahit ang Diyos ay hindi ako kayang alisin sa pagkapresidente. Ang nangyari, nanalo siya sa eleksyon, ngunit noong March 14, isang araw bago ang kanyang inaugurasyon o panunumpa, bigla siyang nagkasakit ng malubha at namatay, nang hindi man lang formal na nakaupo bilang presidente. At ang kanyang vice-presidente ang pansamantalang nanumpa para sa kanya. Marilyn Monroe. May mga ulat na nagsasabing binisita siya ng sikat na evangelist na si Billy Graham upang ibahagi ang mensahe ng Diyos habang nasa shooting at ginagawa nito ang isang pelikula. Sinabi ni Graham na ipinadala siya ng Espiritu ng Diyos para ibahagi ang mensahe ng kaligtasan. Pagkatapos pakinggan ang mensahe, sumagot si Marilyn, I don't need your Jesus o hindi ko kailangan ng iyong Jesus. Ang nangyari, makalipas ang isang linggo, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto dahil sa overdose. Gayunpaman, ang kwentong ito ay madalas pagtalunan ng mga historians kung talaga bang nangyari ang pag-uusap. Cazuza, isang sikat na Brazilian rock singer at songwriter. Ayon sa mga kumakalat na kwento, madalas sa mga chain emails o religious blogs, habang nasa isang concert sa Canecão, Rio de Janeiro, humitit umano si Cazuza ng sigarilyo. Ibinuga ang usok sa itaas at sinabi ang mga linyang, Diyos, para sa iyo yan. Oh God, that's for you. May mga version din na nagsasabing, idinagdag niya na wala siyang pakialam sa Diyos o kaya ay tahasan niyang nilapastangan ang pangalan ng may likha sa harap ng kanyang mga tagahanga. Noong 1989, siya ang kauna-unahang sikat na personalidad sa Brazil na umaming siya ay may HIV o AIDS. Sa panahong iyon, wala pang modernong gamot para sa sakit na ito, kaya't mabilis na nanghina ang kanyang katawan. May ibang nagsasabing namatay siya sa lung cancer dahil sa usok ng sigarilyo.
At si Cazuza ay namatay noong July 7, 1990 sa edad na 32. Christine Hewitt, siya ay isang kilalang Jamaican journalist, TV host at entertainment promoter. Ang pangalan niya ay madalas ding lumalabas sa mga listahan ng mga taong umano'y naghamon o lumapastangan sa Diyos. Sinabi umano ni Christine Hewitt na, "The Bible is the worst book ever written." Ang Biblia ang pinakamasamang aklat na naisulat kailanman. Dahil sa pahayag na ito, marami ang naniniwala na ang kanyang naging kamatayan ay isang uri ng divine retribution o parusa mula sa itaas. Noong June 2006, natagpuang patay si Christine Hewitt sa loob ng kanyang nasusunog na sasakyan, isang SUV sa isang liblib na kalsada sa St. Catherine, Jamaica. Ang kanyang katawan ay napaulat na burnt beyond recognition o hindi na makilala dahil sa tindi ng sunog. Noong una itinuring itong isang aksidente, ngunit kinalabasan ng mga investigasyon ng mga autoridad sa Jamaica na siya ay biktima ng murder o pagpaslang bago pa man sunugin ang sasakyan. Ilan lamang sila sa mga naitalang balita na pinaniniwalaan naglapastangan sa salita ng Diyos o sa Diyos mismo. Ano man ang iyong relihiyon o paniniwala, ito ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi tungkol sa kung paano tayo dapat mamuhay bilang tao. Ang hubris o labis na pagmamataas ay madalas maging sanhi ng pagbagsak ng isang tao. Kahit gaano ka man kayaman, kasikat o katalino, may mga puwersa sa mundo, physical man o espiritual, na mas malakas kaysa sa atin. Huwag hayaang malasing ka sa iyong tagumpay, hanggang sa makalimutan mo na ikaw ay tao lamang na may limitasyon. At kung nais mo ang ganitong mga kwento, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at misteryo.